doon tayo sa Kulot ni Kuya Manny. Tayo ito. Siya yung kasama natin mga nagpapa-stress sa akin. Yung dalawang sasakyan ito. Alright mga kabosing, magandang araw ulit sa inyong lahat. So, welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. At tulad na sinabi ko sa inyo, at babawi tayo sa susunod na mga araw na ito. Dahil nakakaraan ay talagang hindi tayo nakapag-vlog. Babawi tayo mga kabosing. So, ayan, bago ang lahat ay isang mainit na araw. Ngayong araw po ngayon ng Martes. At ang oras ay 20 minutes before 12 ng araw ng Martes. So andito po tayo sa part ng 13 kung saan tayo po ay mayroong pupuntahan. Dahil ito ay may kaugnayan din mga kabosing sa ano, sa mga prangkisa ng jeep. Ayan o. Po tayo sa ano, kami pinagboundryan ng Tansa at 13. So mga kabosing, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ako po ay updated sa pag-aayos ng mga prangkisa ng jeep. O konti na yung mga jeep ko ano, bumibiyahe. Last year ay umasa po kami mga individual na hindi nakasali sa co-op, na mabibigyan ng chance ang mga hindi kasali sa co-op na jeep, passenger jeep. At yun ay siguro ay nababasa ninyo o napapanood nyo sa mga balita na akala po na pinangakuha po kami na magkakaroon po kami ng chance na makarehistro without knowing na kahit hindi ka kasali sa co-op. Dahil yung pong ating DOTR secretary si Season, Secretary Season ay nagbigay ng pag-asa na magkaroon kami ng chance na makapag-rehistro. Bagamat ang ibang jeep ko po ay nakarehistro na, naka-co-op, may natitira pa po ako 3. So nung last July ay pinatawag kami mga individual sa ano, sa LTFRB Lipa Region 4 para mapag-usapan tungkol sa bagong chance na makapag-rehistro. So kami ay halos maraming excited, siyempre maraming gusto mag-rehistro, ayun din namang gustong bumiyahe at gusto rin naman maging legal sa kanilang pamamasada. Dahil kalimitan po sa hindi naka-co-op ay naglalakas loob na maghanap buhay kahit hindi nakarehistro. So napakarami pong umattend dyan sa LTFRB Lipa at lahat halos po ng mga kasama ko doon ay excited sa magiging resulta ng mapapag-usapan sa LTFRB between para doon sa mga individual na hindi naka-co-op. So maaga pa kami ay nandun ha. Ito ang biyahe ko po mula Dasma ay pag naka-expressway maabot lang po ng isang oras hanggang Lipa. So ayan, pagdating namin doon, napakarami namin umattend. Dahil talagang totoo po ay marami po ang hindi nakasali sa co-op at pinaglalaban pa rin ng kanilang 5 years na prangkisa. Hindi yung puro PA, or kung PA man ay sana mabigyan ng PA nang hindi nakasali sa co-op. Yan ang pagkakaalam namin. Medyo matba. Pero
kabaligtaran po mga kabossing, nung kami po ay nasa Lipa na, ay yung mga chairman at mga board ang halos umattend dun sa meeting ay halos kalahati. Ayan. So habang tinatalakay po yung nung taga LT Party ang tungkol, maraming option, sobrang dami, super dami. Na buong pag-asa po namin ay pabor sa mga hindi naka-co-op na mga operator, yung mga single operator. Pero habang tumatagal yung pong mga chairman, mga board ang medyo malakas ang boses doon sa meeting na parang nawalan kami ng boses, nawalan ng boses yung mga individual na umaasa na makaka-rehistro. Sa makatwid, ang tingin ko doon ay meeting ng hindi mga individual operators na umaasa. Meeting po yun para meeting ng mga chairman ng co-op. Yan ang nangyari. At medyo nagkaroon pa ng debate between mga individual operator and the other chairman ng mga co-op. Ayan. So habang tumagal, ang dami nilang option, pero ang seste pala talaga ay kinakailangan mo rin talagang sumali sa co-op. Hindi pa nila diniretso, binigyan pa nila ng pag-asa yung mga operator, single operator. Kaya yung iba ay ayun, nag-walk out na yung iba. Wala talaga doon na lang talaga ang bagsak So kami umasa kay Sec Iso na magkakaroon kami ng pag-asa, pero wala talaga. Yun na, ang tingin ko doon final na yun. Wala, parang ewan ko doon, sana diretsohin na nila, hindi yung bibigyan nila ng pag-asa kung ano pa paligoy-ligoy. Halatang halata naman. So yung ibang umattend, marami po namang opisina doon ng co-op sa LT Padilla pa, sa kagustuhan po, at naramdaman nila na wala na rin talagang pag-asa na makarehistro ng hindi kasali sa co-op. Meaning to say, talagang diretso ang test out mga kabossing. Yan. So ako, may nalitirang 3. So nag-decide ako na isali na rin, kasi matagal ng panahon, nalaki ang penalty ng aking magbabayaran. Kaya nag-decide ako na na membro na rin, which is yung po mga chairman ay nag-iinerte sila, parang sabi nila, para bang binabantaan nila na ngayon kami ang nanalo, parurusahan namin kayo, ang lalaki na penalty nyo, bibiglayin ko pa kayo. Nakakalungkot. So yung isang jeep ko nagka-problema dahil hindi ko malaman kung sasali, kasi medyo nagpapataas papataasan sila ng na ride na kinakailangan nyo ngayong maglabas ng pera dahil hindi ka agad kayo sumali. Yan. So totoo lang, nakakasama ng loob. So yung isa naman, yung dalawa kong sasakyan, ay nagkausap na kami ng mga board, dalawang unit ko. So sa pag-uusap namin, nakita ko yung yung pagkakaiba nila. Meron silang concern sa mga malaking magagastos ng mga operator dahil nga nagkaroon na ng mga
penalty may pa yung ano, yung pag may member sa kanila ng sa co-op na yan na kung ano-anong mga pangako. Sa tingin ko okay naman, kaya ngayon po mga kabosing ay pupunta tayo sa kanilang opisina para po tayo ay mag-membro, and then makarehistro na sa susunod na linggo o buwan yan, para at least hindi po na hindi unregistered ng ating sasakyan. Ang bala ko dyan mga kabosing ay ibenta ko na rin once na maayos ko papel, at dahil wala na rin aabot, ang laki ng gastos ko sa dalawang jeep mga kabosing, maabot ako ng halos 60,000 bago ka makarehistro. Ayan, totoo niya. So wala na tayong choice, kailangan natin ayusin yung dokumento para maging legal yung ating practice. Hindi ko lang mga kabosing ay wala na, magbibilang na lang ng buwan, ng taon, at ang kanilang ilulusot talaga yung kanilang modern age na minibus. Ay ewan ko, hindi na ako nagko-comment dyan dahil ang daming bumabatikos dyan. Wala na rin ang mangyayari, napasok na tayo ng mga negosyante, kaya wala na. Kaya yan mga kabosing, sasama tayo, samahan nyo ako at pupunta tayo sa opisina ng co-op, at mamaya pag uwi ko sa bahay itatalakay po natin kung ano po ang naging spekulasyon ko diyan sa nangyayaring sitwasyon dito sa LTFRB at dito sa sa sitwasyon ng ating traditional passenger dito. Tara mga kapatid, dito tayo sa Tansa at dito tayo sa dito sa opisina ng cooperative natin sasamahan. Tara. Bali na penalty tayo mga kabusing ng sa isang unit natin ng 2 taon, tapos yung isa 1 taon. Medyo malaki yung bakanyaran natin, hanggang madugo-dugo. Bakit tayo mga kabusing bigli pala yan. Cut Transco. Ito raw pagka pinakita ko kasi yung nung karaan eh. Alin? Ito. Sabi. Pag hindi pa raw nababayaran yung motion, Mabayaran na yun, bala. hindi ito masasabi. Ay, Baka nagbigay ka kay natin, pero bakit pa napasok? sabi niya, binayaran niya. Pag hindi niya binayaran, pababayaran ko sa kanya. Isinili ko sa kanya, bayad ko sa kanya. Kaya hindi nilagay. Oo. Bayad ako sa kanya. Kausap ko kanina eh. Pupuntang rally pa bukas. Vlog ako yung money. Ayos no? Nandito tayo sa Katransco. Sabi tayo sa co-op ni Kuya Manny. Oo. Dahil may dalawa tayong unit. Ito, siya yung kaunahang board ka dito na nakausap ko sa dami-dami na sinaling mga unit sa co-op. Dito tayo Diyan pa kung kay Sir Rito pa rin subukan mo. Kanino pa pangalan? pangalan sa akin. Pangalan po? Roberto Enriquez. A. Enriquez. Roberto. Middle initial A. Enriquez? Enriquez. Di po yun, no? Yes. Enriquez Z na katapusan. Enriquez. Para mo ito may Enriquez. Taga saan po? Itagal na lang. Lakaan, Das Makati.
paano nang makaka-register ng ating dalawang unit mga kaboss. Dali na bukas ko yun. Officer yun. Ikaw. Yan mga kaboss. Si Kuya Manny, ng Trans ko na siya yung general manager ng cooperative na to. Sa dami ko ng jeep mga kabossing, sila yung nakausap ko talaga. Puro liaison, puro Malakad. Yan. Tapos alam tayo, nakilala natin. So para ay magandang aming transaction at hindi siya mahirap pausap. Hindi katulad ng ibang chairman dyan na shoutout naman sa inyo. Parang pwedeng hindi ko naman nila lahat pero meron ilan. Oo. Pero lino. So nang una mga kabosay ay nagdadalawang isip akong pumunta dito. Kasi ang dami kong nababalita na mayroong mga chairman na medyo Ito mo itsura ko, general manager eh. Oh. pero yan general manager pero Hindi ako napakasimple para lang. yung iba, hindi mo mahirap yung makausap. Di ba yung ibang mga hindi pa naka-membro diyan, pag dito kayo magme-membro sa Katrans. Hindi, kung nakakonsolidate. Kasi pag hindi nakakonsolidate, Ayun nga. Kalma po. Kailangan mag-consolidate talaga. Seven pasok ay para. So yan mga kabosing. 41,750 minus 42. Sa mga individual na operator, yung mga single operator, masyado silang naguguluhan eh. Nung una, ang sabi nila, iayos lang yung sasakyan mo, then pwede ka nang pumasa hanggang sa naging dapat Euro 4 na hindi naman makuha mga simpleng mga operator. Then hanggang sa patagal ng patagal, ang napapansin ng mga yung maliliit na single operator ay talagang kinakailangan mo mag-avail ng modernized na minibus which is kitang-kita man ang ebidensya mga kabossing. Yung mga modernized na kinuha naman dito nga, ewan ko lang, di ako nag-uusga pero nakita ko kasi malapit sa amin. Ang dami na nakatengge. Oo. Ang dami na hindi nila magawa. Okay, ano na ito sir? Itong naka-encircle yun yung ating hindi natin sinali sa... Ayan. Kaya hanggang ngayon, talagang pag hindi ka magkakaroon ng kausap na medyo may idea, talagang magdadalawang isip ka talaga. Katulad Yung mga ko. yung mga bago ko yun na tulad yung sa kaila Perjoda, kila Toto Palad, Oo. tsaka ito kay Tridas na doon, kila Louis Tabios, hindi tinuloy. Approve na sila sa Louis, pero hindi tinuloy kasi gusto ayaw anong gobyerno yung imported. Oo. So yan mga Ay. kabossing at meron yata ng ano. Sige po. Sige Kuya Manny. At Oo. Tulog ka na ba ito? Oy, Bisira na ba? sige, Bisira ba ito? Ha? Kataang totoo. o yan, meron yata kayong pag-uusapan ni ate. Oo. Ano? Okay na tayo? At tayo tayo mga 2 weeks, malalaman natin Sige, kung sige. ano magiging... Para malaman din natin kung nagbayad kaya si Ay, oo nga. Kaling natin ng motion ha. Salamat. Sige po. Sige. Sige. Yan mga kabossing. Sige, tayo. Napakainit. Sana pagbalik natin yung hindi traffic. Dumi ng jeep natin. So ayan. At nakikita ko mga kabossing, yung si Kuya Manny, nalimutan ko na yung apelyido niya. Siya ang general manager ng ng Katrans ko na sinalihan ko cooperative. Ay mukhang maayos naman kaya naingganyan ako sumali. Maayos kausap Ako, yun ang kahinaan ko mga kabossing, pag maayos ang kausap ko. Parang okay lang ako yung magastusan Kaya sana
hindi tayo magkamali ano, hindi tayo nagkamali sa ating sinalihan cooperative. Uwi na tayo mga kabossing at sobrang init. Kung anong inulan nung nakaraan, naubos siguro yung tubig sa langit, kaya ito ang nangyari. Sobrang init. Kaya tayo mga kabossing, let's go. Mga kabossing, yung ibang mga board o kaya chairman ng medyo nakakailang kausap, pero itong sinalihan kong co-op na to at talagang very entertaining na tao siya. Magaling siya mag-entertain at kita ko ito sa picture niya na talagang may maayos siya pwede siya maging pagtakbo na cooperative. So ayan, bali mga kabossing, isa na yung ating hindi nakasali sa co-op. Ayan. Lahat na yan ay makaparehistro na. Ang purpose ko talaga yung mga kabossing, titigil na talaga ako ng pagpapalabas ng jeep. Dahil wala na rin ako makitang mga driver na maayos. Puro wala. May mga kagulangan na lang, kailangan nila pag walang pera. Then wala, parang hindi ko na matansya yung kanilang mga ugali. Bali, at meron naman tayong natitirang ilang driver talagang pwede pagkatiwalaan, pero mostly yung mga nag-iipad at gustong pagmaneho ay nararamdaman ko na hindi na sila seryoso sa pagmamaneho nila. Kaya ang bala ko dyan mga kabossing, once na na-rehistro ko at naayos ko lahat ng papeles at dokumento ng prangkisa, ay bebenta ko na lang mga kabossing. At ayoko na rin talagang ma-stress. Hindi na rin ito ang kalakihan, pero kumikita pa rin naman ko konti. Pero kung i-audit ko yung income plus minus gastos, ay wala rin kinikita, kunti na lang. Kaya ang desisyon ko ay ibenta na lang. Kasi kung ibebenta ko yung mga kabossing na nang hindi nakarehistro, ay pabarating lang yun talaga mga kabossing. Kaya binabuti kong iayos na lang ang mga practice nila. Iinom ako ng isang boteng white flower. Hindi, isang kutsara lang. Ano yung hahaluan ng tubig? Maligam-gam ba? Parang ang tapang nun, hindi kaya masunog ang loob mga lalamunan. Ito, Sedo. So, ito yung mga nagpapa-stress sa akin. Yung dalawang sasakyan ito. Ang dami gumagawa. Hindi pa nangyari yan eh. Dami. Oh, puta na. Kompletos Ricardos. Kamusta ang buhay? Sino malalaking tao? Ha? Iyo daw, tingnan mo daw, sukatin mo lang daw, pero huwag mo ito bubuksan. Pagka mali, pwede naman ibalik. Pero sabi lang niya, tama yan eh. Pang rebo daw talaga yan eh. Kailan ako dumateg? Nasunog ko yung ulagis dito. Bakit? Papasok na sa vacuum. Bakit kayo? Anong problema? Problema doon ito yung ano niya.
check valve. Valve niya. Oh. Palitan ko naman meron ako. Ikaw. Tignan mo, langis na yun, no? Oo nga. Dapat, hangin lang yan. Pati ito, langis yun. Di ba check valve Tsaka, ang ano? tignan mo. dyan? Pinasok ng langis eh. Alin? Kaya siguro nalagatak. Galing dyan? Oo. Dalawa kabilaan eh. Ibig sabihin, pag nahaluan ng langis yung diesel, siguro malagatak ang andar. Oo. Kasi masyadong Ba't hahalo sa ano? doon sa valve cover. Hindi na yung pagkakabit. Turn off na eh. Okay naman yun. Okay, turn off eh. Okay, anong problema? Ba't Yun nalagat? nga. Siyempre, papasok sa loob. Ang langis. Saan ka kukuha ng check valve niyan? Ito? Meron ako. Daming valve lang. So ito mga kabosing ang ano, nagpapa-stress sa aking buhay. Itong dalawang unit na to. Kanina, ito sana ang gagamitin kong rebong to. Hindi pa ako nakakalis. Puta, nagtumagas na yung ATF. Ang tagas yata itong kaliwa. Ito. Sa loob? Sa loob. Na-well siya yun, hindi yan. Yung lapat dito. Ibig sabihin, hindi mo rin, palit naman talagang parehas. Oo. Kasi, yung sa loob ang madali. Kaya naman. Kung hindi naman ginagamit nung gamitin buti na ano. Kung kailan may halimbawa may bibili tapos biglang nakagayan, hindi dali-dali ng paggagawa. Buti na lang umatake na. So ito. Sa tingin mo maganda na ang tune up nito. Oo, ganda na eh. Bakit nakakapasok ang langis sa crudo? Ano ibig sabihin? Sa valve cover niya. Yung galing sa valve cover niya. Kitang-kita yung pinatuloan pupunta sa loob. Valve cover bakit? Ay, yung rubber niya. Papalitan. Palitan mo kaya? Sa piston na, yun ang pinapalo ng piston, ang halot ng diesel. Malagatak talaga eh. So yun ang gagawin. Yun ang muna. Tapos yung check valve. Yung Kumahalo. iba may maluwag, yung iba hindi. Alin? Yung iba maluwag, yung iba okay. Maluwag ang Yun up. na-tune up mo na ba yan? So yun mga kabosing, dito na ako sa bahay. At inaabot na naman tayo ng lobat doon sa pagbablog natin sa biyahe natin at sa mga pinupuntahan. So yan ang share ko lang mga kabosing. Ito yung mga jeep ko na bakante na hindi nakarehistro. Yan, meron pa rin tayo sa ano, doon sa loob ng garahe. Doon sa loob ng garahe hindi na tayo pupunta at medyo nakaalak na yung gate. Ayan, meron pang 4 na naka-stack. So wala nang nabiyahe dahil hindi nga nakarehistro yung iba. Hindi ko na pinabiyahe dahil delikado eh. So yan mga kabosing, at still inuubo pa rin. Sana sensya na kayo sa ano ko dahil puro ubo. So yan, katulad ng sinabi ko sa inyo na ano about doon sa status ng mga jeep ko sa ano, sa co-op. Talagang obligado na i-membro sa co-op. Ito yung isang jeep ko mga kabosing. Ayan, galing siya sa biyahe. Bobon 3 yan mga kabosing. So yan, at isinali ko na sa co-op yung ano ko, yung dalawa kong isang ito at saka isang mahaba sa loob. Dahil wala, hindi makarehistro eh. Ito na lang yung ano ko.
Yan. Isang unit ko na. Ito yung pinakamatagal kong unit eh. Medyo lang siya pa yung pinakamaganda na alagaan. Ano? Ayos na yung ano? Ayan, vacuum. Yan mo na. Ako na. So ito yung isa sa mga tumatakbo pa. Pero yung iba nakatigil na. Talagang wala na. Totally stuck na siya. So, boss. Ayan. Shout out naman sa vlog ko. Sa mga viewers natin dyan. Subscribe and follow. Robert Patingin. Official. Patingin nga ng ano. Wala na ho. Talagang... Ay. Oo. Oo. Meron pang kaunti. Pero kuya, tapakan ko ng tapakan. Pwede pala yung ano? Hindi ako kinakabahan. Pwede pala yung pang urban daw? Hindi po yung Korea, yung 300, yung alternator na yun galing sa urban. Ba't galing Kaya kinuha lang ito. Ah, pwede pala yun? Ito, parehas ko eh. Naimembro ko na yung ano ito, saka yung mahaba sa co-op. Ang hindi lang nakamembro yung 13. Baka ibenta ko na yan. Ayoko na. Eh para naman po yung P-Uber modernization parang ano Malaya. parang hindi ko po Parang inaano ni Vince Dizon na yung palang kumukuha ko ng mga modern jeep halos ko hindi nakakabayad. hindi nga. Kaya parang sa pera muna yung usapin ng Parang sa nakausap ko sa co-op, ang paliwanag niya, pwede na ngayong maggawa yung saraw, yung mga assemble dito. Kaya lang, yung style niya, style modern, matataas din. pero yaring Pinoy. Yaring Pinoy. Yun ang maganda. Yun ang... Dapat naman ganun talaga. At kung ganun naman ang nangyari, baka meron na nga akong pa-assemble eh. Yun Wala. ang ano, yun sana Eh, ang ano. Pinag... Saka mura daw yun, parang Hmm. nasa 500 lang yata yun. Meron. Hindi, mahigit naman. Oo. Isipin mo mga kabosing, bibili mo naman yung model 2.8. Puta, bibili na ako ng dalawang high ace. Maganda pa. Oo. Ang dami na ngayon naka-stock. Ultimo yung general manager ng Co-op na pinuntahan ko kanina ay talagang marami daw talagang hindi nakabayad. At nag-junk lang yung modern na e-bus na yun. So ayan, maayos pa itong jeep na to. Kung ang iapapalit nyo dito ay yung bus yung pugapot ay hindi ubra dito, diba? Tama naman yan, no? Diba? Matagal na ito yung jeep ito sa akin. Siguro to may ano na, may 30 plus na taon sa akin. Mga siguro ito mga 34 years old sa akin. Tingnan mo yung mga kabosing oh. Oh. At ito kayang-kayang gawin ng driver pag nagka-problema. May pyesa pa na ano. Hindi ko lang alam kung bakit naginigate yung mga e-bus na yun. Wala na. Yung ano nila, para sila mayroong Kita. komisyon. Hanap buhay yan eh. Obvious na Ganyan lang obvious ang naman eh. natin, Tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ako umattend noong July 3. Ang meeting yun, meeting ng individual na mga operator na hindi naka-co-op. Yun ang inaasahan. Pero ang nangyari, meeting ng mga chairman. Sila yung malalakas ang boses doon. Kaya wala. Nag-walk out kami lahat. Hinayaan namin sila. Kaya. So yan, hapon na tayo mga kabosing. At dito ko na rin tatapusin yung ano ko. Yung vlog ko, mahaba na ito eh. Galing pa tayo sa doon sa ano, opisina ng co-op. So yan mga kabosing, dito tayo sa ano, sa bahay at inabot na tayo ng dilim. So kaalis lang ng driver ko at ayun, tulad na nabanggit ko sa mga na-mention ko kanina na talagang sa tingin ko ay tuloy yung phase out. Dahil ano eh, pinupus nila talaga yung consolidation, tapos narinig ko na talagang pinupus din nila yung ano, yung bagong
i-bus na gusto nilang pabiyahihin. So yan. So medyo mahaba na rin yung ating vlog. Salamat sa mga sumabaybay rin kahit na medyo madalang tayo mag-vlog, at pangako ko sa inyo na gagawa tayo ng video twice a week. Promise yan mga kabossing. So ayan, medyo mahaba na rin ito, at until next video na mga kabossing. See you next vlog. Gandang gabi lahat.